araw na ito ay paano tatalino ang ating mga anak. So bagay ito sa mga nanay, lolo't lola. At meron din ako mga tips para sa ating mga estudyante o mag-aaral. Ito po ang una nating tips sa pag-aalaga kay baby. Yung pagkapanganak, yung 0 months hanggang 3 years old, yan, hanggang 3 taong gulang. Yan yung pinakamabilis na pag-develop ng brain ng ating mga anak. So ito yung panahon, dito nabubuo kasi yung mga connections ng nerve fibers eh. Kaya sa panahong ito, turuan mabuti ang inyong mga anak, ang inyong mga apo. Dati sasabihin natin, nako, hintay na lang natin mag-7 taon, bahala na yung teacher magturo sa kanya. Hindi na ho ganun ngayon. Tayo na nasa bahay, tayo na nag-aalaga ng mga bata, tayo ang mag-umpisang magturo. Kasi yung pagkapanganak hanggang 3 taon, doon siya matututo ng mabilis. Di kung hihintayin pa natin na kung kailan siya pumunta sa eskwelahan, huli na po, hindi na niya maa-absorb maigi yung mga ituturo sa kanya. So parang sponge ang utak ng bata. Pagkapanganak hanggang 3 taon. Dito sila pinakamabilis at pinakamagandang turuan. So, ito po ang ating mga tips. Hindi pwedeng puro TV ang kaharap ng bata, lalo na kapag pinapakain natin. Kailangan tunay na tao ang kausap niya. So, tunay na tao ang magtuturo sa kanya. Kung marami po sa ating mga nanay nagtatrabaho, iniiwan natin kay lolo't lola, kayo ang magtuturo sa inyong mga apo o kaya naman yung mga tagapag-alaga o yaya, kayo ang magtuturo sa inaalagaan ninyo. Sa edad pagkapanganak hanggang 2 taon, huwag muna siyang bigyan ng mga iPhone, tablets, iPads, yung mga cellphone nga na malalaki. Wag muna natin silang bigyan sa ganung edad. Pero kapag tumungtong na sila ng edad 2 taon o higit pa, pwede na rin silang ipa-iPad, ipa-cellphone, ipa-TV. Pero 1 hanggang 2 oras lamang kada araw. Pwede din yung mga palabas ng mga Barney, Sesame Street, kasi dito natututo sila eh. Tapos, aliwin siya sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa tunay na tao, hindi sa gadgets. So, huwag laging gadgets ang inaasahan natin o puro TV. Tapos, dahil nga hanggang 3 years old, ito yung pinakamagandang turuan sila, mapapansin nyo rin, yung mga bata na laging kinakausap, hindi delayed ang kanilang pagsasalita. Mas maganda silang magsalita, mas buo ang kanilang pagsasalita. Kasi tandaan natin, pag edad 1 taon ang ituturo sa atin ng developmental pedia na kilala natin, si Dr. Victoria Ang, pag 1 taon, 1 word ang masasabi ng bata, mama, papa. Pag 2 taon na siya, 2 words na ang kaya niyang sabihin. Sasabihin niya, papa eat, mama eat. Pag 3 taon na, 3 words na rin yung pwede niyang sabihin. Mama, play ball. Ganyan. Papa, go out. So, yan yung mga pwede niyang sabihin. So, madaling tandaan na 1 taon, dapat meron na siyang 1 word na nasasabi. 2 taon, 2 word na magkasunod. 3 taon, dapat nakakabuo na siya ng 3 words. So, dapat kinakausap natin sila palagi, itong mga batang ito. Para maaga din silang magsalita at hindi maging bulol. Pag kinausap nyo, wag yung pabulol-bulol, wag baby talk, diretso, parang kausap nyo, matanda. So mapapansin nyo, mas magaling din silang magsalita. At kahit ilang months pa lang ang baby pagkapanganak, 1 month, 2 months, kausapin nyo na habang bine-breastfeed nyo siya. Kung walang parents, si lolo at si lola o si yaya, ang magkakausap sa kanya. Tapos, importante din naman yung emotional quotient ng bata. Hindi laging IQ, kailangan stable din siya, pati yung EQ. So, ito naman po ang tips natin pag yung mga bata medyo lumalaki na, pag 3 years old na sila or nagkakaisip na. Ang mga bata kailangan laging pinupuri palagi.
mas maganda na nalaman niya na napapansin siya kung meron siyang good work or good job kasi mas gagawin niya lagi yung magagandang mga bagay. E pag pinansin natin siya dahil sa may ginawa lamang siya na hindi maganda, uulit-ulitin niya yon para lang makuha niya yung attention natin. So, kailangan laging papuri, sasabihin natin, good work, good job. Tapos yung habang pagkapanganak, hanggang 10 years old na yung ating mga anak, mag-bonding kayo ng madalas. Bigyan nyo ang bata ng maraming oras kasi mas naaalala ng mga bata yung mga happy times noong siya ay bata pa. So talagang tumatanim yan, long-term memory yan. At pag teenager na sila, alam nila na yung mga parents nila andyan lang para magsuporta sa kanila kahit wala silang sinasabi. Tapos, limitahan din kung pwede yung mga negative comments. Kasi, lalo na sa personality ng mga bata, wag nyo siyang tatawagin na si taba, ganyan. Kasi, yun yung manunuot sa kanyang isipan. So, wag siyang tatawagin ng mga negative comments. Kailangan positive comments lamang. Magkaroon din ng magandang komunikasyon sa inyong mga anak habang bata pa sila. Kapag teenager na sila, magsasabi sila ng problema sa inyo o magkukwento sila ng kusa. Kasi palagi nyo nang ginagawa ito. At yakapin sila ng madalas. Bigyan ng maraming hugs para maging close kayo. Ito naman para sa mga estudyante ha. Makinig tayo kasi alam ko maraming bata na nakikinig sa atin. Siyempre gusto natin maging maganda yung ating pag-aaral, makapag-concentrate sa ating aralin. Unang tip natin, mag-almusal para mas alerto tsaka mas matagal yung attention span. Kapag tayo ay hindi ko pa napakita to sa later. So, yung kailangan nag-almusal tayo para mas alerto sila sa school at yung attention span nila ay makatagal. Tapos din, yung tamang dami lamang ng pagkain, lalo na sa tanghalian. Huwag yung sobrang busog kasi aantukin kayo habang nagle-lecture. At kumain ng mga pagkain mayaman sa vitamin B6, B12, folic acid, at choline. Ano ang example ng vitamin B12? Yung mga cornflakes, peanut butter, orange juice, yan B12 yan. B6, saging, ayun natin, saging, mga nuts, mga seeds, soya beans, katulad nitong mga tofu, tokwa, kasama yan, taho. Pag folic acid naman, gusto natin mga green leafy vegetables. So, hindi na ako naglagay, pero alam na natin lahat ng talbos. Choline, makukuha ninyo sa itlog. Tsaka sa mga mani. Ito, sa peanut butter, sa mani, pwede nyo makuha yung choline. So, kasi makikita nyo, pag kulang dito sa mga vitamin B12, B6, folic, choline, mas hindi rin maganda yung pag-iisip ng bata. Parang mas mapurol sila. So, yung kape, nakakatulong hanggang mga 1 tasa lang. Huwag sobra kasi 500 milligrams of caffeine, hindi na maganda ang epekto sa ating katawan. So, tapos, sana, kahit nag-aral tayo, may panahon din na natulog tayo kasi dun sa deep sleep, doon nanunuot yung mga inaral ng mga estudyante. So, tandaan po, kailangan natulog din kayo kapag kayo ay nagre-review o nag-e-examine. At syempre, mag-e-exercise pa rin, iwas muna sigarilyo, alak habang nagre-review. Kailangan healthy foods ang kinakain, gulay, prutas, para mapanatili ang magandang sirkulasyon ng ating dugo. So sana sa ating mga kabataan at sa mga magulang, ito po ang ating mga pang-araw-araw na tips. Yes, Doc Willie, sana tayo. Okay. Yes, Doc Lisa. Salamat sa iyong mga tips. Alam mo to si Doc Lisa, pag nagtitips, hindi mo pwede pigilan eh. Ibang klase, di mo pwede harangin. Tulungan tayo ni Reggie. Reggie, ating camera woman. Pakihawak. Lapit tayo dito. Maganda yung mga kinakwento mo kanina eh, Doc Lisa. Dito tayo.
Yung tips mo para tumalino, di ba? Para tumalino yung bata. So, pag nag-aaral tayo, lagi, o yung mga tinuturo mo mga pagkain, di ba? Para tumalino, gaganda ating utak. Ito yung brain. Yan. Ating brain. Sige. So, yan. Para tumalino. Tapos, sinasabi mo, kailangan mag-aaral lagi. Dito, mag-aaral lagi para dumami itong mga nerve cells. Yan, marami mga nerve cells. Yes. Doc Lisa, pakilakas nga yung ilaw. Oo. Yes, ikaw nga maglakas eh. Yan. So, ito yung mga nerve cells. Kung mas matalino tayo, mas marami itong mga nerve cells. Ha? So, yan. Okay. Yan ang importante. Mas maraming nerve cells, mas matalino. Ito rin yung sa utak natin. At yung mga ibang tips. Ito yung mga nerves natin sa buong katawan. So, yan ang nagko-control mula sa ating ulo. Siyempre, kailangan yung mga tinuro ni Doc Lisa habang bata pa tayo, kompleto tayo sa pagkain. Di ba yan, Doc Lisa, pakihawak. Dapat habang bata pa, kompleto sa turo, sa pagkain. Pakita mo to, Doc Lisa. 2 shots kami. Para at least, di ba, lalo na yung mga sinasabi mo na yung mga bata, kailangan sasabihan ng magaganda para nga gumanda itong. Sana meron tayong ganito nung tayo'y bata pa para at least nakinabang tayo. Anyway, swerte naman kayo ngayon. Swerte yung mga anak ninyo. Alam nyo na yung mga tips. At wag, tama-tama yung sinabi ni Doc Lisa, wag mo sabihan si taba o si duwag o kung ano masasabihin mo kasi nag-imprint sa bata. Dito tayo, Doc Lisa. Meron tayong mga tips na hinanda para sa kanila. Brain tips tayo sa araw na to. Yan, dito tayo sa may computer. Brain tips. Yes, pukam na. Brain tips. Meron pa akong tips dito, Doc Lisa, medyo kakaiba eh. Naturo mo na ba ito higher grade sa school? Hindi pa. Hindi pa? Hindi ba natuturo? Okay lang ba? Lighting ko? Salamat sa pag-like, salamat sa pag-check. Alam niyo, kompleto tayo lagi. Tingnan natin mamaya yung mga comments ninyo. May tip ako sa mga kabataan. Paki-share sa mga nanay, paki-share sa mga bata. Alam ko, meron tayong watchers, Doc Lisa, na mga 4 years old, 10 years old. Ito yung mga tips para tumaas grade nyo sa elementary, high school, college. Okay, tulad na sinabi ni Doc Lisa, number 1, kain ng healthy breakfast. Basta kumain ka ng breakfast, may energy ka para gumana yung utak. Ha? Pag hindi kayo kumain ng breakfast, hindi gagana yung utak. Hindi siya gagana. Ito, number 2 tip. Lagi mo itong gagawin sa mga bata. Sit close to the teacher. Dapat yung silya mo malapit sa teacher. Ha? Mas malapit ka sa teacher, mas mataas ang grado mo. Mas malapit ka sa teacher, mas hindi ka inaantok. Mas naririnig mo sinasabi ng teacher, napipilitan ka makinig, mas nakikita mo. So yan ang secret. May mga bata nagtatago sa likod ng classroom, doon mababa. So, sit close to the teacher. Okay lang maging teacher's pet. Yan ang nagiging 100 lagi ang grade. Number 3, dapat kumuha ka magandang notes. Ha? Yung iba medyo mayabang eh. Sasabihin nila, hindi ko kailangan mag-notebook. Memorize ko lahat, nandito lahat. Ay pagdating ng test, bagsak naman, bagsak. Merong ang proverb na sinabi, kahit gaano ka katalino, tatalunin ka pa rin ng lapis. Kasi pag sinulat mo dito, sinulat ko yung number, kunwari 79. Pag sinulat mo, tatalunin pa niya yung kahit anong memory mo kasi sinulat mo, may notes ka eh. Pag wala kang notes, wala. So, lagi may ballpen, may papel, kundi may cellphone ka, sulat mo, take good notes. Di pwedeng walang notes. Sabi mo sa mga anak, sulat mo kung ano sinabi ng teacher para maalala mo, ma-review mo. Number 4, kailangan magtanong ka. Kung magtatanong ka sa teacher mo, magtatanong ka sa boss mo, doon ka tumatalino. Bakit ka tumatalino? Palagay natin, magtanong kayo, Doc, bakit yung iba ganitong forma yung utak? Ba't yung iba mas matalino? Ba't yung iba hindi? Ano ba ibig sabihin ng IQ? Intelligence quotient. Ibig sabihin, pag nagtanong ka kasi, medyo may emotion kinabahan ka Tumayo ka sa class, nakita ka ng buong tao, nakita ka ng teacher, medyo parang natatakot ka. Tinanong mo yung tanong mo, mataas yung emotions mo, sigurado dikit yan sa memory. Hindi mo makakalimutan yung sagot kasi tumayo ka may emotion Para dumikit yung inaral mo, dapat may emotion.
Okay? Parang ito, para dumikit itong mga tinuturo ko, kailangan meron kang maisip na isang kamag-anak, kaibigan na bumagsak, tapos tuturuan natin. So, yun ang dapat. Number 5, talk to the teacher. Magtanong, magsalita, mag-recite. Okay yun. Number 6, kailangan may goal ka. Hindi pwede ang goal mo, ay papasok lang ako, di ba, bagsak, okay lang. Hindi pwedeng walang goal. Kung ang goal mo 75, pasang awa, pwede mo gawing goal 85. Pwede mong goal 95, di ba? Gusto mo 95 ang grade mo, honor. Dapat may goal ka. Kasi kung wala kang goal, wala. Anong goal natin dito sa Doc Willie and Lisa? Goal natin, marami mag-like, marami mag-share, marami matulungan. Goal natin, abot tayo 10 million followers. Malapit na yan. Konti na lang. Paabot na tayo ng 3 million. Mabilis na pagtaas natin. Yan ang goal. Kailangan mataas yung goal para kahit di mo maabot, okay lang. So, ang goal natin, Doc Lisa, 10 million followers. Next, mag-research. Number 7, kailangan mag-research. Kita mo to, buong gabi kami. Ilang araw nagre-research. Ito si Doc Lisa, research na research. Ito mga nire-review namin, sinusulat namin para meron kaming maganda may tuturo sa inyong tama. Marami to, research. Pag hindi ka nag-research, wala. Anong research? Research sa Google, sa library, magtanong. Number 8, parang tumaas ang grade mo. Routine. Anong routine? Pagdating ng pag-uwi ko sa bahay, alas 5, bless you, Doc Lisa. Pag alas 5, pag-uwi mo ng hapon, aral. 5 to 6, aral. 6 to 6:30, ligo, kain, tapos 7 o'clock, aral. Ulit na ulit, aral ng aral, ha? Tsaka, ang magandang aral, bago matulog. Subukan niyo yan. Bago matulog, doon ka mag-aral, yung antok ka na, aral ka pa rin, hanggang makatulog ka. Pag nakatulog ka, pag gising mo sa umaga, lahat ng inaral mo nandyan. Kasi yung tulog, ibang klase, parang nai-imprint niya eh. Parang na-computer niya sa brain mo. So, aral sa gabi, tulog, pagising sa umaga, andyan lahat. Okay, daily routine. Number 9, kailangan tahimik ang lugar. Yung iba, medyo mayabang, sabihin nila, kaya ko mag-aral, no? Ako TV, kaya ko mag-aral, kausapin kita. Hindi kaya. Isa lang. Focus tayo sa inyo. Focus tayo sa ating Facebook Live. Focus. Doon ka lang nakatutok. Ha? So, quiet place. Number 10, positive friends. Pili ka ng mga classmate na mga honor din, di ba? Siyempre, yung mahilig mag-aral, ay kung pipili ka sa bulakbol, lagi lang daming bisyo, nagda-drugs pa, puro chicks, puro tamad, puro illegal. I mean, wag na lang doon. Pwede mo naman maging kaibigan, walang problema. Pero kung gusto mo mag-aral, sumama ka doon sa matalino, di ba? Doon tayo. Dito tayo sa ating Facebook page, tulong-tulong tayo, positive lang tayo. Para maging health is wealth, di ba? Healthy tayo para maging mayaman tayong lahat. Number 11, minsan kailangan mo group study. Pag hindi mo kaya mag-aral mag-isa, kaya ayaw talagang gumana, sama ka sa ibang classmate mo na aral kayo. Pero ako mas gusto ko sarili. Number 12, kailangan magno-notes ka. Number 13, kailangan may memory tricks. Meron kang mga kodigo. Meron kang mga kodigong notes, kodigong para maalala mo. Yung unang letra, kailangan memorize mo. Play natin yung LDL. Ano yung LDL? Yung bad cholesterol. So, para matandaan mo yung LDL ay bad cholesterol, isipin mo, lechon de leche. LDL, lechon de leche, bad cholesterol. So, HDL, yun ang good cholesterol. So, madaling matandaan, LDL, bad cholesterol. Paano? Lechon de leche yan eh. So, number 14, pag nag-exam na kayo, kung meron ka isang number na hindi masagot, wag naman yung isang oras exam mo, 30 minutes, inubos mo doon sa isang number. Wala ka ng time. Pag di mo masagot yung isa, talon ka na. So, budget mo yung oras mo. Number 15, matulog. Number 16, exercise. Galaw-galaw, lakad-lakad para umandar yung brain mo. Number 7, yung mga brain foods ni Doc Lisa. Oily fish, sardines, salmon, mani, pampatalino, vitamins, and number 18, syempre magdasal. Magdasal para sa
Para at least, di ba, alam mo, nagdadasal ka, para at least isip mo matutulungan ka. Okay? So, yan ang tips natin sa mga bata at sa matatanda para tumaas ang grade sa school. At kung gusto nyo pa, meron pa ako tinuturo dati nung, ewan ko kung related, yung tinuturo ko, testmanship Testmanship. Ibig sabihin ng testmanship, magaling ka sumagot. Magaling ka maghusagot. Hindi yung D, hindi yung E, hindi yung C, baka yung A and B lang, mukhang ito, ganyan. So, pag magaling ka sa testmanship, sanay ka magsasagot, mas magaling ka, mas mataas ang grade mo. Okay? Sana nakatulong yan. Pampatalino, ngayon tuturo ko naman sa inyo, mas magandang hinanda ko to. Brain tips para sa kanila, Doc Lisa. Papakita natin ang brain tips. Yan, tulungan mo ako dito. Okay? Ano naman? Thank you very much. Salamat sa pag-like. Salamat sa pag-share. Tatabi ko lang to. Yan ang mga brain tips natin. Itong nasa kaliwa, ang pampahina ng utak. Ayaw natin yan. Ito yung nakakabobo. Bakit nakakabobo? Puro mantika, puro taba, magbabara sa utak yan Yung mantika, pa nagbara dito, may stroke tayo. Kaya brain threat Ito bad. Ha? Ito, sobrang donut, sobrang tamis. Tataas ang blood sugar. Masisira din yung utak. Ingat din sa mga chemical, Doc Lisa, mayroong iba sa tubig, kung may madumi, yung mga gamit na ginagamit natin, kailangan maayos siya. Dito tayo lang sa brain threats. Yan yung mga bad, tsaka yung mga unhealthy foods, yung mga smoking, di ba? Alcohol kasama niya sa brain threat. Ito naman yung mga good, silipin natin. Yan ang good for the brain, pampatalino, mani. Meron siyang vitamin E, pampatalino. Hindi naman 100%, pero meron din siyang omega-3. Beans and beans, di ba? Good protein. Blueberries, grapes, kahit strawberries, kahit anong gulay at prutas, karamihan naman okay. Yung mga kamag-anak ko, galing Baguio strawberry, mura lang. May mga grapes na mura din Green leafy vegetables, maganda sa katawan, maganda rin sa utak natin yan. Sweet potatoes. Kamote. Ang kamote, matalino. Hindi mo sabihin kamote, hindi matalino. Ito, kailangan mo vitamin B, stress tablet. Lalo na yung mga alcoholic. Kailangan nyo maraming vitamin B. Kasi ang vitamin B ay vitamin para sa ugat, sa nerve, vitamin laban sa stress. Kailangan mo yan sa ugat, ang utak natin, ugat yan. Para tumalino, itong tatlong gagamitin ninyo sa baba. Number 1, exercise, Mas gumaganda daloy ng dugo hanggang dugo sa utak. Gaganda. Intellectual stimulation, basa lang, nood lang, kinig lang ng FB Live. Para meron kayong bagong pumapasok sa utak. Huwag yung paulit-ulit na, eto na lang, o puro biro na lang, joke na lang. Hindi aanda rin utak Kailangan meron kang bago inaaral. Tulog. Sinabi ko sa inyo, tulog ang pampatalino. Yes. Ito, ang ganda na summary nito. Ano, Doc Lisa? Ano, bitaw. So, ito, pampatalino, exercise. Yan. Quit smoking. Okay. Maintain a healthy weight. Siyempre, pag overweight, ito, napakahalaga para tumalino, Protect your head, Ito, sa mga bata, wag niyo susuntukin yung ulo, wag babatukan. Pag nahulog, pag naumpog yung ulo, magkaka-concussion. Pag concussion, ingat tayo sa mga biking, skating, So, pampatulog. At syempre, mas maganda may purpose ka sa buhay. Find a purpose in life. Ito yung mga healthy foods natin. Pakita natin, napakaganda, Mga foods natin na pampatalino. Ito. Salamat kay Bonsai Saito, Mersha Pinos. Mga pampatalino foods. Tama yung sinulat ni Bonsai, walnuts, avocados, apples. Meron tayo dark chocolate, Kung magre-regalo kayo ng chocolate, dark chocolate. Nuts and seeds. Yan, mani. Isda, pampatalino. Omega-3. Bawasan yung mantika, kung masyadong oily yung pagkain.
kung gusto nyo, pwede itong mga olive oil. Asin. Hindi maganda masyadong maraming asin kasi nakaka-high blood. Pag na-high blood, tataas yung blood pressure, masisira din yung utak. Pwede pa konti-konti kape kung gusto nyo. A little coffee, pwede. Pero siguro 1 o 2 baso lang. May tulong sa short-term memory, pero ayaw mo rin masyado marami para hindi kumabog ang dibdib. Okay, Doc Lisa, pakihawak. Ito, napakaganda nitong tip natin, Lisa. Yan. Meron po akong ipapakita sa inyo mga picture ayon sa ilang pag-aaral. Sinasabi nila, makikita mo daw kung matalino or hindi gaano matalino ang isang tao base sa hugis ng kanilang muka. Oo. Tingnan nyo to. May pag-aaral po to. This is a health trivia. Katulad dito po, sa 3 lalaki, dito sa kaliwa, yung medyo mataba, dito sa gitna, medium, o dito sa kanan na medyo pahaba yung mukha. Sino dito sa 3 ang tingin nyo ang mas matalino base sa pag-aaral? Sige po, paki-comment. Alam nyo ba sino mas matalino dito? Sa 3 lalaking ito, sa kaliwa ba? Yung medyo mas chubby, mas mataba? Sa gitna o yung sa kanan na mas payat? Okay? So, tingnan natin ayon sa pag-aaral, lumabas na mas matalino yung nasa kanan. Itong malapad itong mas mahaba yung muka. Mas matalino siya. At base do sa IQ test, nakita nila mas hindi matalino pag ganito ang muka ng mas mataba. So tayo po, tignan natin ang ating mukha sa salamin. Mukha ba natin sa kaliwa, sa gitna, o sa kanan? Ito po base sa isang pag-aaral, I think around 900 people sinurvey nila. Nakita nila siguro kung medyo mas mataba, baka mas hindi nag-aaral, mas kain ng kain, di ba? Unlike itong mas malapad, mas isip mo mas matalino siya. Yun ang lumabas para sa kalalakihan. Ito naman po, para sa babae. Babae naman. Sino mas matalino dito sa tingin nyo? Itong nasa kaliwa, na medyo mas chubby siya. Itong sa gitna ba? Mukha ba siyang mas matalino? O kung ganito ang mukha nyo, mas malapad, mas diretso, mas matalino ba? Okay? Pwede kayo humula dito. Tingnan nyo ang mukha nyo. Dito ba sa kaliwa, gitna, o sa kanan? Ang resulta ay, base dun sa mga studies, pag babae daw, kahit ano daw dito sa kaliwa, gitna, o kanan, pwede maging matalino. Hindi daw basihan yung katabaan sa hindi matalino. Pagbabae daw. Kasi sabi nung pag-aaral, meron daw mga babae na matalino pero may mga hormonal problems. So may hormonal problems sila, kaya tumataba sila na hindi nila kasalanan. So kahit sino dito sa 3, pwede maging matalino. Okay? Doc Lisa, nasaan ka dito? Kaliwa, gitna, o kanan? Mabilog tayo ngayon Mabilog? Hindi. Tama naman sinabi ko. Kahit mabilog ang mukha, pwede maging matalino kung babae. Okay? Pero pag sa lalaki, mas matalino daw yung ganito. Mas mahaba ang mukha. Papakita ko naman ngayon ang tungkol sa intelligence quotient. Napakahalaga po nito. Alam nyo ba ang IQ ninyo? Kailangan po, chinecheck ninyo ano ang IQ nyo. May mga libro dito sa school. Tinuturo din yan. Ito, tingnan mo itong IQ. Ang IQ sa buong mundo, on the average, is 100. So, pwede nyo i-test ang IQ nyo. Pag 100, ibig sabihin, tama-tama lang ang talino. Pero kung ang IQ nyo ay 85 lang, ibig sabihin, below average. Medyo mahina yung utak, hindi gano'n nakaka-aral sa school, mababa ang grade. Okay? Pag ito, mababa talaga. Kaya sinasabi natin yung mga tips, baka yung bata, malnourished, hindi maayos nung nagbubuntis yung nanay, hindi kumakain ng healthy food, bumababa yung IQ. Ang gusto natin, dito yung IQ natin, 115, above average yan. Okay? Ito si Albert Einstein, napakatalino, genius, 160 yung IQ niya. So, konting-konting tao lang nandito. Karamihan ng tao nandito sa gitna, 70% ng tao nandito between 85 to 150 ng IQ. Kung 130 ang IQ nyo po, genius level na to. Tawag sa inyo, superior intelligence.
At pag IQ nyo more than 145, genius level, exceptionally gifted. Konting-konting tao lang yan. 0.13% lang sa buong mundo. So, maganda rin malaman yung IQ natin at sundin natin yung mga tips para tayo ay tumalino. Okay, Doc Lisa? Sa may IQ natin dito. Saan IQ mo dito, Doc Lisa? Oo nga. Pero sabi nga ni Albert Einstein, Oh, ano sabi niya? 99% daw sipag pa din. Yung 1%, Okay. swerte yun. Sipag naman, pero meron tayong intelligence quotient na tinetest din na gusto natin healthy kayo para at least kompleto yung mga nerves sa utak. Katulad yung tinura mo sa bata. Ayan. So, pag nanonood kayo ng Facebook Live, syempre mas tumatalino kayo, di ba? Kanan po, parang yung anak ko. Matalino yung anak ko kasi malapad yung pahaba yung mukha. Okay daw, walang problema. Huwag mo masyadong pakainin para doon sa kanan. Characteristics. Ito naman, ang tawag dito, EQ. Napakaganda nito. Pwera sa IQ, ibig sabihin magaling ka talaga. Sabihin magaling ka mag-compute. Kaya mo 25 times 96. Yan, IQ yun. Ang EQ naman, magaling magkapwa-tao, nagiging successful din sila. Kaya kung kulang ka sa IQ, pwede mo idaan sa EQ, emotional quotient, mas maganda pareho mataas. Paano tataas yung EQ natin? Para maging successful kayo sa trabaho ninyo at sa school, hanggang trabaho. Number 1, kailangan alam mo feelings mo. Alam mo kung galit ka, mainit ang ulo mo, di ba? O hindi. Number 2, kailangan kaya mo i-manage yung emosyon mo. Kaya mo i-control yung galit mo at yung feelings mo na babagay. Hindi pwede yung kahit sino makita mo, sisigawan mo na lang, kahit galit ka, matatanggal ka sa trabaho kung gano'n, di ba? O yung partner mo, pag nainis ka, masisigawan mo, maghihiwalay kayo niyan. Diba? So, kailangan kaya mo i-manage yung emotions mo. Kaya alam mo yung feelings mo. Number 3, kailangan meron kang motivation. Ano nga sa Tagalog motivation, Doc Lisa? May pangarap. Ano ba? Pangarap. Dapat may pangarap. Meron kang gana. Ha? Dapat motivated ka. Gusto mo magsipag, gusto mo magtrabaho, gusto mo maabot to. Kasi kung wala motivation, kahit matalino, wala rin. Able to persist in face of frustration. Kahit maraming problema, kailangan tuloy-tuloy lang. Laban lang, ha? Kahit anong mangyari, may naging problema, tuloy-tuloy. Yan na nagiging mataas ang EQ, emotional quotient. Kaya mo i-control yung impulses mo. Ito po napakahalaga, ha? And delay gratification. Pag nakita mo yung masarap na donut, kailangan kaya mo i-control, ay mataba to, hindi ko to kakainin. Pag nakita mo yung masarap na lechon, ay ko-control ko, konti lang kakainin ko. O nakita mo yung magandang bag na halagang 5,000, sabi mo, bahala na, bibilin ko na to, di bali na magkagutom-gutom yung anak ko. Hindi po pwede ganon. Delay gratification. Kailangan makontrol mo sarili mo. Kung hindi, malulugi, mawawalan ng pera. Ability to empathize. Kailangan alam mo ang pakiramdam ng ibang tao kung nakakasakit ka na o hindi. Capacity to hope at social competency, sabihin magaling makipagkapwa-tao. Maraming benepisyo ang pag-exercise. Katulad na sinabi ko, nagpapadami ng neurochemical sa utak. Pampatalinong exercise, lakad lang, 30 minutes a day. Ganun lang po kabilis. 30 minutes a day, lakad, 1 hour a day, pampatalino. Attention span, mas matalino at mas magaling magdesisyon. Okay, ito yung mga klase ng stroke. Ito naman binabantayan natin. Diba? Ito naman yung stroke. Dalawang klase ang stroke. Pakita ko lang, Doc Lisa, na yung kanina, yung mga brain tips, ito naman, stroke tips, diba? Kasi pag na-stroke, talagang hihina na yung utak natin. So, ito, dalawang klase ng stroke. Merong stroke na nagbabara, ischemic stroke. Ito, ischemic, may nagbara dyan sa ugat. Ano, nagbara siya, biglang nag-block. So, kadalasan ito, yun na nga sa paninigarilyo, pagkain ng matataba. Pag nagbara yan, masisira na talaga yung utak, ischemic stroke. 80% ganito ang nangyayari. Meron namang isang stroke, hemorrhagic stroke, nagdugo naman.
Ito naman sa taas to ng blood pressure. Yan, dumugo. Pag hemorrhagic stroke, ang gamutan dito, pampababa ng blood pressure. Pag ischemic stroke, nagbara, ang gamutan dito, aspirin. Aspirin at ibang pampalabnaw ng gamot. Kung may hemorrhagic stroke, bawal bigyan ng aspirin. Kasi kung na-stroke, hindi nyo alam anong klaseng stroke, binigyan mo ng aspirin, pwedeng lalong dumugo itong hemorrhagic stroke dahil sa pagbigay ng aspirin. Yan ang difference, Doc Lisa. Ito, how to increase brain power. Ito na ha, summary ko sa inyo ha, pampatalino. How to increase brain power. Be active physically. Okay, kung meron kayo hindi nagagawa dito, gawin nyo na. Train your mind, talaga. Have a good breakfast. Inom na maraming tubig kasi ang utak natin, 70% tubig, kailangan mo ng tubig. Pag dehydrated, magiging makalimutin, sasakit pa ang ulo. At hindi ka makakaisip ang dehydrated. Write diary and journal. Sulat na sulat. Be an optimist. Positive thinking. Ha? Laging positive. Matulog na matulog. Number 7. Imagination. Ito laging ginagawa mo. Imagine mo na yayaman, magiging matagumpay, magiging maayos ang buhay natin para magkatotoo. At number 9, innovation and intuition. Ito yung kutob. Dapat alam mo yung kutob mo na maganda yung kutob mo. Natuloy, inisip ko nga, Doc, ikot ka, Doc Lisa, baka mga mangimay na naman yung paa mo. Yung kutob mo, like dito, kutob ko, marami tayong matutulungan sa ating Facebook Live. Kahit marami nagsasabi, ay, useless yung ginagawa mo, Doc Willie, tigil mo na yan. Para saan pa ba itong mga tinuturo mo? Wala namang pakinabang, wala namang kita, sayang lang oras mo, wala ka namang makukuha dyan, wala ka namang mapapala sa kakaturo, kahit million followers mo, doesn't matter. Pero sa akin hindi eh. Hindi naman pera habol natin dito. Kasi alam natin, marami tayong matutulungan, marami tayong masisave. At syempre, ang habol mo naman, hindi lang kayamanan sa lupa. Malay mo, may langit, at least meron kang higher power. At kung tunay na meron tayong mga Diyos, may tutulong sa atin, marami tayong mapupuntahan sa ibang araw. Basta tuloy lang, tulong lang, kasi alam natin, tama yung ginagawa natin. Yan ang pinipilit ko. Imaginative visualization, pampatalino, innovation, kakaibang style, intuition, feeling ko, malaking bagay itong tinutulungan natin kababayan natin ng libre. Okay? At ito yung last tip ko. Maganda itong next tip ko sa ating first part. First part natin tungkol sa Parkinson's disease. Meron ba kayong kamag-anak na may Parkinson's? Ako naman, Doc Lisa. Sige. Yan, hawakan mo. Parkinson's disease. Ito inaaral ko kanina pa eh. Yan. Okay. Ang Parkinson's disease, kung nakakaalaga kayo nito, nakakatakot ito kasi 1% ng tao magkakaroon ng Parkinson's disease. 1%. Sana hindi tayo umabot dito, pero ganito ang itsura ng Parkinson's. Meron na ba kayo nakitang may edad na ganitong itsura? Ganito yung mukha. Tingnan niyo, Doc Lisa, pakihawak. Tingnan mo ito yung kamay niya. Ali. Muhammad Ali, dati. Si Michael J. Fox. Tingnan mo yung kamay niya. Nanginginig siya, Doc Lisa. Yan ang symptoms ng Parkinson. Tremors. Kayo po na nakikinig sa atin dito sa Facebook Live, tingnan niyo yung kamay niyo, ha? Tingnan niyo yung kamay. Ganito, hawakan niyo. Tingnan niyo yung kamay niyo. Kaya niyo ba yung kamay niyo walang nginig? Try niyo. Pag kamay niyo nanginginig, gumaganyan, pwedeng Parkinson's disease, pwedeng hyperthyroid, goiter, nanginginig din, pwedeng nervous din. Yan, yung mga nanginginig. So, yan yung first sign ng Parkinson's disease, nanginginig. Tsaka yung mga hyperthyroid. So, itry nyo, tingnan nyo, may nginig ba? Wala. Ha? Makakala nyo pasmado, hindi naman pasmado pala. Yan. So, yan ang mga symptoms. Tsaka yung paglakad nila, hirap sila maglakad. Okay, itong mga symptoms ng Parkinson's disease, mas depressed sila, lagi silang irritable,
iba-iba yung mga naiisip nila, mahina memory nila, at nag-hallucinate. Sabihin, ang naramdaman nila, restless legs, lagi nila ginagalaw yung paa nila, nasisira yung sex life, at pati yung pagtulog, nahihirapan. Yan. Ano nagiging problema sa Parkinson's disease? Pakita ko. Ang utak nila nagkakaroon ng problem. Ito kasi ay itong parte natin sa utak dito sa gitna, ito yung gumagawa ng dopamine. Yan ang dopamine. Yan ang gumagawa ng dopamine. Isang chemical na napakahalaga sa paggalaw natin at sa utak natin. Pag sa may Parkinson's, nababawasan ang dopamine. Namamatay yung paggawa. Ito po, dito nag-umpisa, L-tyrosine, L-dopa, dopamine. Kailangan yan ng cellula natin. Yan, mga dopamine naka-red para umandar ang ating cells. Pag nawala ang dopamine, yan ang mangyayari, manginginig na yung pasyente. Yan. Manginginig na siya, kailangan mo na assistant na. Diba? Kailangan mo na ng therapy, physiotherapy, occupational therapy. Yan ang mangyayari. Tapos, ang treatment sa Parkinson's, mayroong kailangan mo na maglagay ng walking, di ba? Ano tawag dito, Doc Lisa? Walking frame. Tsaka may gamot na binibigay para sa Parkinson's disease. Ang binibigay na gamot, ang tawag dito yung levodopa. Itong mga Sinemet. Yan naman binibigay sa Parkinson's disease. So, dopamine. Oo, L-dopa para makagawa ng dopamine. Okay? So, lahat na may nanginginig, yung nanay nyo, habang, ito may nag-comment, habang maaga pa, ipacheck na natin si nanay para hindi na lumala yung Parkinson's disease.